Samantala, si David, nang lumiit na sa paningin ng mga nagsialis, ay nagtatakbo na papanhik sa silid na kinaroroonan ni Teresa. Natigilan siya at nanatili na lang sa bukana ng pintuan nang madat ng umiiyak ang dalaga. Hindi nagtagal ay napansin siya nito. Ngumiti ito at tinapik ang ibabaw ng kama. Lumapit siya at maingat na sumampa at saka nahiga gaya ng ipinahihiwatig ng senyas nito. Muli itong umunan sa kanyang tiyan. Ilang sandali itong nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa bumangon at nagyaya sa lawa. Ang maaliwalas nitong aura ay muli niyang nasilayan nang naroon na sila. Nakangiti ito habang masiglang nilalaro ang usok mula sa tubig. Napakaganda talaga ng lugar na ito. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Gusto niyang sabihing lalong gumaganda ang himlayan niya sa tuwing ito ay naroroon. Naaaliw siya sa panonood sa dalaga. Nakasawsaw ang mga kamay nito sa tubig at lumilikha ng bilog na hugis. Natigilan siya ng walang ano-ano'y naghubad ito ng suot na damit at saka tumalon sa tubig. Tumalamsik pa ang maligamgam na tubig sa kanyang mukha. Mabilis niyang ipinilig ang katawan. Lumutang ito at tuwang-tuwang ginamit ang mga palad upang wisikan siya ng tubig. Tawa pa rin ito ng tawa dahil sa bawat pagtama ng anggi ay ipinipilig niya ang katawan. Hindi na niya namalayan ang pag-ahon nito. Kaya naman nanlaki na lang ang mga mata niya nang lapitan siya at payakap siyang hinila palusong sa tubig. Pansamantalang tumigil ang kanyang paghinga. Naitanong niya sa sarili kung gagawin pa kaya nito ang mga ganoong kapangahasan kung nasa anyo siya ng lalaking nakilala sa kusina. Mabilis niyang ipinilig ang ulo ng sumungaw sa kanyang balintataw ang naging posibleng sagot sa tanong na iyon. Ang galit na mukha ni Teresa. Marahas niyang ipinilig ang buong katawan na waring ginigising ang sarili sa malabangungot na naisip. Nakahulag po siya sa pagkakayakap nito at saka matuling nagtatakbo palabas. Napakunot naman si Teresa habang habol ng tanaw ang lobong papaalis. Nag-alala ang dalaga na baka may naramdamang panganib ang lobo, kaya nagmamadali na tila may susugurin. Mabilis niyang isinuot ang nabasang damit at saka humangos upang ito ay sundan. Kamuntik na siyang mapasigaw nang sa pagliko sa pasilyo'y bumangga siya sa hubad na katawan ng lalaking naroon pala. Pinamulahan siya ng mukha ng matuklasang braso nito't kamay ang nakaikot sa kanyang bewang kaya hindi tuluyang bumagsak. Mabilis siyang kumalas. Kimingiti ang iginanti sa lalaki bilang pasasalamat. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagtatakip sa dibdib na halos hubad pa rin dahil sa basang damit na nakahakab sa katawan. Marahan siyang yumukod bilang pamamaalam at saka nagmamadaling naglakad palayo. Pinagalitan niya ang sarili sa sandaling pagkalimot na may iba pang tao sa loob ng kastilyo. Napahinto siya sa paghakbang nang pahabol itong magsalita. Magluluto na raw ito at bumaba na lang daw siya kung gusto na niyang kumain. Nilingon niya ang lalaki. Kiming tinanguan at saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Si David, na tila ipinako sa kinatatayuan, ay nakatingin pa rin sa nilakaran ng dalaga, bagaman nakalipas na ang mahabang sandali. Natitigilan dahil nahulog sa malalim na iniisip. Nagtatalo ang loob niya
kung ipagtatapat na ba kay Teresa na siya at ang lobo ay iisa, o itutuloy na lang ang mali nitong akala. Sinasalakay siya ng samot-saring alalahanin. Natatakot siya sa maaaring mangyari, sa hindi magandang ibubunga ng hindi sinasadyang paglilihim. Nahimas niya ang nananakit na sintido. Malalim na buntong hininga ang pinawalan niya at saka itinuloy ang pagtungo sa kusina na ginamit niyang palusot nang magkabungguan sila. Luto na ang bigas na nakabalot sa dahon ng saging, ganon din ang karne ng dumalagang pinakulo sa usbong ng sampalok nang dumating si Teresa. Napalunok siya. Lalong umigting ang paghangang nararamdaman. Napakasimple ng gayak ng dalaga, ngunit ubod pa rin ang ganda. Nakalugay ang alon-alon nitong buhok na hanggang bewang ang haba. Matangos ang maliit na ilong na lalong nagbibigay buhay sa itim ng mga matang may mahahabang pilik. Mamasa-masa ang mga labi nitong mamula-mula na tila namamaga. Waribay, napakalambot at masarap hagkan. Ang suot nitong bestidang puti na hanggang talampakan ng haba ay may laylayang nilalaro ng hangin, at ang manggas na hanggang pulso ay lalong nagpatingkad sa angking kariktan. Kahalintulad ito ng isang napakagandang babaeng lobo na handang ipakipaglaban ng patayan, maangkin lamang. Nanudyo ang kanyang balintataw. Ang hubad nitong katawan habang naliligo sa lawa ang ipinakita sa kanya. Ang tagpong nagsasabing napili na niya ang kapares niya. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Iba na ang sitwasyon niya. Ang sitwasyon nilang dalawa. Napabuga siya ng hangin upang muling paluwagin ang nanghihinayang na damdamin. Mabilis siyang tumalikod at ipinilig ang ulo. Hanggang sa maihandang lahat ang kailangan ay hindi na niya ito muling sinulyapan. Nagpaalam na siya matapos itong bilinan na kung may kailangan ay tawagin lang siya. Samantala si Teresa, aayain sana si David na sabayan siya sa pagkain. Ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon dahil naglakad na ito palabas. Kibit-balikat na lang niyang sinimula ng pagkain. Nang umpisa'y gusto niya lang itong pagbigyan. Ngunit nang malasahang masarap, naubos niya ang inihain nito sa lamesa. Nang matapos ay iniligpit niya ang kinainan at saka lumabas. Natagpuan niya si David sa di kalayuan. Nagsisibak ito ng panggatong. Isinasalansan na nito ang mga iyon ng lapitan niya. Ang sarap ng niluto mo, David. Mahusay ka pala magluto. Nabusog ako. Agaw niya sa atensyon nito. Sandali nitong itinigil ang ginagawa at saka bahagyang tumango. Napansin niyang tila umiiwas ito dahil sa tuwing malalapit siya ay dumidistansya ito at hindi tumitingin sa kanya. May problema ba, David? Kung naaabala kita, babalik na lang ako sa loob. Hindi, Teresa. Maagap nitong sagot kaya hindi na niya naituloy ang sinasabi. Nilagyan nito ng sapin ang nakahigang sanga ng puno at saka siya tinignan. Naintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Nakangiti siyang naupo. Hindi ka vampira? Mabilis niyang natutop ang sariling bibig na bigla sa nasabi. Pasensya ka na. Kasi, magkaiba kasi kayo ng itsura ni Victor. Kayo manggi ang kulay ng iyong balat samantalang si Victor, maputla. Nakakatagal ka sa singaw ng init ng araw samantalang siya, tila ba mas komportable sa dilim. Kung sa bagay, kaya nga Dark Lord ang tawag sa kanya, hindi ba?
Napigil ang pagtawa niya nang muling manahimik si David kasunod ng pagtanaw sa kawalan. Wala akong masamang ibig sabihin, David, maagap niyang paliwanag. Durugtungan pa sana niya ng paghingi ng paumanhin ng sinabi, ngunit nagsalita na ito. Sinabing wala siyang masamang nasabi. Naalala lang daw nito ang dating pangkat. Nagpawala pa ito ng malalim na buntong hininga bago sinabing, dapat sana'y may kapares na ito, may mga anak at tagapagmana. Ngunit hindi na raw yon nangyari. Hindi na mangyayari. Ramdam na ramdam niya ang kalungkutan sa tinig ni David. Bakit? Ano ba ang nangyari? Naitanong niya. Muli siyang nag-alala nang hindi ito kumibo. Tila ba may anghel na dumaan sa pagitan nila at naghari ang katahimikan. Narinig niya ang pagtatagis ng mga bagang nito habang kuyom ang mga kamao. Pagkaraay malungkot na sinabing, hindi nito nagawang pangalagaan ang kinabibilangang pangkat. Ganon din ang mga mahal sa buhay na pinatay mismo sa harapan nito. Tumagos sa puso niya ang mga narinig. Ang pait na nararamdaman ni David ay naramdaman niya rin. Nilapitan niya ito upang aluin. Masuyo niya itong niyakap. Ipinadaramang may balikat itong maiiyakan. Si David. Nakadama ng kapanatagan sa mga bisig ni Teresa. Ang marahan nitong pagtapik sa kanyang likod ay nakapagpagaan sa kanyang loob. Naiintindihan kita, David. Ganyan din ang nangyari sa akin. Nasaksihan ko rin kung paano pinatay ang pamilya ko. Gaya mo, wala rin akong nagawa. Wala rin akong nagawa. Umiiyak na sabi ni Teresa. Nanlumo siya sa narinig. Yumuyugyog ang balikat na nakayapos sa kanya. Muling nagtagis ang kanyang mga panga. Paano niya ipagtatapat na isa siya sa mga halimaw na sumalakay at pumatay sa mga kababaryo nito? Paano niya sasabihing siya rin ang mabangis na lobo ng gabing iyon? Pasensya ka na, David, sabi nito nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Bumabalong pa rin ang luha. Maingat niya iyong pinahid habang piping humihingi ng kapatawaran at taos-pusong nangangakong pangangalagaan ito, buhay niya man ang maging kapalit. Tangay ng nag-aalab na damdamin. Buong suyo niya itong hinagkan sa labi na ikinagitla ni Teresa. Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Bye!